Paggagamas pa nga rin ng mga damo ang ginawa namin ngayong araw at dahil nga napakadaming bunga ng langka kaya naman namitas nga ako ng isang piraso at gumawa nga ako ng insalada para sa hapunan. Sa lahat nga ng puno ng langka na nakatanim dito sa taas ng bundok, etong pinakamalapit sa kubo ang namunga ng marami. Hindi nga dumaan ang isang araw na hindi namin napapansin ang bunga-bunga niya kasi nakakatuwa naman talaga kasi hitik na hitik. At sa tagal na nga rin namin na nakatira dito sa bundok, ang naobserbahan lang namin sa langka kapag ganitong marami ang bunga niya, hindi lahat yan ay napapakinabangan kasi yung iba ay nabubulok. Kaya kapag ganitong mangunguha kami ng panggulay, ang kinukuha namin ay yung magkasama sa isang tangkay. Kasi kapag magkasama sila sa isang tangkay, yung isa doon inasisira. Eto ang napitas namin na isang piraso, ang napansin ko lang ay parang hindi na siya murang-mura kasi yung buto niya ay medyo matigas na. Pero pwede pa naman siya igulay, yun nga lang sa tingin ko mga 1 linggo pa ang lumipas dito malapit na magdilaw yung kanyang mga laman. Eto nga ang naisip namin na ulamin para mamayang hapunan at ngayong umaga nga ay ilalaga ko muna siya. At habang nakasala nga dyan yung nilalaga ko na langka, pumunta nga muna ako dito sa may bandang gilid na malapit lang din dito sa kubo para magkalaykay ng mga damo. Ngayon rin palang buwan ng Mayo, talagang halos araw-araw na kami naaakyat dito sa taas ng bundok kasi kailangan na rin namin mag-apura na maglinis ng mga damo kasi sigurado ako na malapit na ang tag-ulan. Umaga at hapon nga ang paglinis namin dito ng mga damo. Basta kapag yung malamig ang panahon, naglilinis kami. Pero kapag yung mainit naman na ay umuwi muna kami sa bahay. Gaya nga rin nung nakarang taon, dito muna ulit ako maglilinis sa malapit sa kubo kasi ito yung una kong tataniman. At sila mama, sila papa at saka yung asawa ko ay naglilinis din pala sila. Yun nga lang, doon naman sila sa likod ng kubo. Ito pala yung unang araw na nagsimula ako sa paglilinis ng mga damo. Talagang tsinaga-tsaga ako dyan na bunutin isa-isa yung mga damo kasi mas magandang tingnan kapag malinis talaga yung pagtataniman. Bali, ang itatanim ko pala dito sa ginagamasan ko na to sa harap ng kubo ay yung sitaw na turo na marami kong mamunga. Kung hindi man sitaw na turo, siguro ang itatanim ko dito ay yung siling panigang o kaya naman yung siling tirik. Basta yung mga gulay na hindi kailangang balagan para kita pa rin namin yung ganda ng tanawin sa dagat. Kaya yung mga upo, ampalay at patola siguro doon na lang namin itatanim yun sa likod ng kubo. Napansin ko din pala dito sa pinaglilinisan ko ng damo, merong isang puno ng saging na magulang na yung kanyang bunga kaya naman tiniba ko na. Saktong-sakto nga tong tiniba ko na to kasi wala na kaming saba na saging sa bahay. Meron na ulit kaming panlaga na pangmerienda. Iniwan ko pala tong nilalaga ko na langka dito sa kubo kaninang umaga at pagbalik ko nga ngayong hapon ay luto na siya at malambot na. Hindi pala muna ginataan ang gagawin kong luto dito sa langka. Simpleng ulam lang muna ang gagawin ko dito. Titimplahan ko lang siya ng sibuyas, kamatis at saka bagoong. Hindi ko alam kung mahilig din ba kayo mag-ulam ng ganito pero kasi kami dito sa bundok gustong-gusto namin to. Bukod sa ginataan, minsan binagoongan ang ginagawa namin sa langka. At bukod nga dito sa insaladang langka, nagluto pa pala ng isang ulam yung kapatid ko. At nung mga bandang 7:00 na nga dyan, nagsimula na kaming kumain ng hapunan. Dito na naman nga kami ngayon matutulog sa kubo at solve na naman nga kami sa aming hapunan. See you lang for today's video. Thank you for watching!